Marquez. From Eden Marquez to Eden Santos again. Okay, here you go. Good afternoon po, Yusek. Hoy, Eden Santos, umayos-ayos ka. Si Atty. Claire na yan. Nako po, hindi ka palulusutin yan. Ngayon po yung sikat ba the scatter na binabanggit po, alam naman natin na hindi lang po siya bukocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali. Sino yung mga naglalaro ng scatter dyan? Ako, hindi ako naglalaro. Nakikita ko lang sa mga influencer, vloggers, mga sikat na vloggers. Ini-endorse nila yung scatter. Okay. Access online. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito? Opo, nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong scatter. Ayon po sa kanya, ang scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito, at kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po naipasara, mag-iiba na naman ng website. Or mag-iba ng pangalan. Hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. Huwag paulit-ulit Po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya nung ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay ma-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So ang tanging lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara through the DICT itong mga illegal website na to. So yun po yung nagiging problema dito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit paulit-ulit silang pumapasok yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap po sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis po itong aaksyonan. Meron po hotline or ano na pwedeng puntahan ng mga pamilya? Tragis ka, Eden. Nakatatlo ka na. Nangyari sa'yo, Eden Santos. Tayo mong tigilan si Atty. Claire. May problema ka ba? Ang dami mong follow-up. Ano pa yung scatter game? Ito yata.
Actually, kasi hindi ako aware dito sa scatter game, pero tine-check ko dito. Mukhang ito yun. Pagcor certified support GCash and Maya. New platform registered receive. Dali lang Ulit lang. Kabsat, Tokis, nilalaro mo ba yung scatter? Wala akong idea dito. Ito, napapanood ko lang pero nag-advertise kasi sila ng sugal. Ito, parang may bara-baraha ba to? Tama ba? Baka makapiright tayo dito. Scatter games. Scatter game, Ayan, scatter game. Nanalo ko ng 10,000 bonus. Ano pa to? Pinag-utos ng palasyo ang pagtanggal sa libu-libong illegal gaming website na mas kilala sa tawag na scatter upang maiwasan nila ang maiwasan nila ang pagkalulong dito, pagkalulong sa sugal. Wala talaga Actually guys, noon, nahilig din ako magsugal. Doon sa, alam niyo yung Tokis, alam mo yung peryahan pag may mga piyesta. Basta pag may mga piyesta, pupunta ako noon doon eh. Yung drop ball. Yung drop ball, pupunta sa yellow, iba-ibang kulay. O kaya A, B, C, D, E, F, ganun. Tapos pag yung bola pumunta doon, panalo ka. Balik yung taya mo kaagad. Pag nanalo ka, 500, magiging 1,000 yung pera mo. Ganun. Nalulung din ako doon eh. Lulung ako noon sa lulung si maestro sa sugal noon eh, noon sa peryahan. Kaya sabi ko alam ko yun, pula, puti. Yung ganyang klaseng ko, basta nakaka-addict kasi sa una, nanalo ka. Pero kapag nanalo ka na, talagang hanggang sa umabot pa. To guys, walang lokohan to Nasubukan ko matalo ng almost 30,000+ sa isang gabi. Noon. Kaya sabi ko, di ko na ulitin to, ayoko na. Sabi ko, kaya ngayon, kung may nakikita ko mga ganun, wala na. Hindi tulad dati, mga 2 decades ago, ganun. Nung fresh pa lang ako, fresh graduate. Siyempre, wala pa akong iniisip noon yung fresh graduate sarili ko lang iniisip ko noon. Kaya talagang, sige, go lang. Pero napansin ko, putragis, pati yung buong sahod ko, naikuan ko na. Naisugal ko na. Tapos, ako na humihingi ako ng pera sa nanay ko noon kasi nga wala na akong pera noon. Tapos ito pang masama. Itong masama, Tokis. Pati yung cellphone ko noon, maalala ko, isinenla ako doon sa peryahan para lang pagkasanla ko, siguro na isanla ko yun ng 2,000. Isinugal ko, wala, talo pa din talaga. Kaya sabi ko, si maestro hindi talaga pangsugal. Hindi pwedeng pangsugal. Kailangan yung magtrabaho tayo, no? Tsaka sa sugal talaga, sa una lang yan, manalo ka, pero sa the rest. Tapos yung mga pinapakita kasi din sa social media, yung, di ba, click ng ganun. Tapos bigla na nanalo ka. Siguro ganun, pang-akit nila Ito mga influencer talaga na to. Kaya ako, ingat-ingat. Ako, bingo lang. I don't go to casino, sabi ni Ma'am Brenda. Ayun. Baka naman yung game isang kasama namin dito, tataya ng 500,000. Tapos minsan 300,000 lang, minsan bumabalik sa kanya, minsan wala. Ayun lang, 'di ba? Paasa lang yung sinabi mo pa, Wesley Mateo. O siya. Ay, si Attorney Claire na nga pala yung nagsasalita. Sorry naman, bakit si Herbosa pa yung nakalagay dyan? Attorney Claire, palitan natin. Okay, tuloy tayo. Punta tayo. Ay, wait lang. Balik. Balik tayo kay Attorney Claire. Malapit na tayo kay Harry Roque, Babs. Tingnan natin. Malapit na tayo kay Harry Roque. Attorney Claire, where are you? Pasok. Nila para dun or personal saan pupunta sa opisina ng Pagcor? Meron po sa web. Ito naman si Eden Santos. Napakakon. Siyempre, tignan na nila sa website. May number naman yung para i-report nila yung mga family members nila na na-addict na sa sugal. Bakit kailangan pang pumunta sa Pagcor mismo? Paano kung taga Mindanao, di ba? O paano kung taga Tawi-Tawi? Papapuntahin mo pa sa Pagcor dyan sa Manila? Pwedeng tumawag, i-report na. Talaga naman si Eden. Sige, baka mamaya ano mangyari dito, tuloy. Website po ng Pagcor kung paano po ito Saan yung mga pamilya nila para dun or personal saan pupunta sa opisina ng Pagcor? Meron po sa website po ng Pagcor kung paano po ito ma-access dahil mabilis daw po kapag ka po inyong inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa
Sa sugal, madali po nilang mapapatanggal at mababan ang kamag-anak sa anumang platforms. Maraming salamat, Eden. Next question, Oh, nakatatlong talong ka, Eden Santos, ha? Walang tigil, ha? Pia Gutierrez, ABS